Si Toyomi Aragaki ay isang anti-social high school student na iniligtas ang isang hot vampire girl. Nang magising siya, tumingala siya sa langit at nilamon ng apoy ang kanyang katawan. Iniligtas siya ng isang batang babae na nagsabing isa na siyang immortal na vampira at kailangan niyang magbayad ng Japanese yens 2 milyon para mabawi ang kanyang pagkatao. Bago ito, si Araragi ay isang normal na estudyante na umiiwas sa mga kaibigan. Iniisip niya na baka magdala sila ng problema o magselo siya kapag masaya sila. Isang araw, pauwi si Koyomi, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa lungsod. Nagulat siya, pero may nakita siyang nakakatakot. May bakas ng dugo papunta sa subway. Sinundan ni Koyomi ang landas at nakita ang isang babaeng sugatan na may maraming dugo sa paligid. Humingi siya ng tulong, pero sa sobrang takot ni Koyomi, nagka-panic attack siya at hindi makagalaw. Sinabi ng babae na kailangan niya ang dugo ni Koyomi na nagpapaalala sa kanya ng chismis tungkol sa isang blonde na vampira sa gabi. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang kiss shot at sinabi kay Koyomi na siya ay vampira at kailangan ang lahat ng kanyang dugo para mabuhay. Natakot si Koyomi at umatras, ngunit ang kiss shot ay umiyak at gumapang patungo sa kanya, humihingi ng paumanhin. Tumakbo si Koyomi sa takot, ngunit nagpasiya bumalik at tumulong sa kiss shot. Binuhay siya at nangako na gagawa ng mas mabuti sa susunod na buhay bago inumin ang lahat ng dugo niya. Nagising si Koyomi at naisip na panaginip lang iyon, pero may batang blonde sa tabi niya. Sinusubukan niyang gisingin ito pero hindi gumalaw. Lumabas siya at nakaramdam ng kakaiba. Humihinga siya ng mabigat at may matatalas na pangil sa bibig. Habang naglalakad si Koyomi, nakita niyang napapaligiran ng uwak ang lugar. Naglakad siya pababa ng hagdan at tila nakatitig ang mga uwak. Nagpatuloy siya, ngunit naghiwalay ang mga ulap at sumikat ang araw. Nang dumampi ang sikat ng araw, nilamon ng apoy ang kanyang katawan at nagsimula siyang sumigaw. Nakakatakot ang kanyang mga hiyaw sa mga uwak, ngunit nahulog si Koyomi mula sa gusali. Naabutan siya ng batang blonde at tumalon din mula sa mataas na gusali. Habang nagliliyab, hinila ng bata si Koyomi pabalik sa gusali at tumigil silang magsunog. Sinabi ng batang blonde kay Koyomi na huwag lumabas sa araw. Napagtanto ni Koyomi na siya si Kiss Shot, ang vampirang tinulungan niya. Ibinunyag niya na ginawa niyang vampira si Koyomi, ibig sabihin immortal na siya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang dugo ay hindi sapat para manatili sa orihinal na anyo, kaya kailangan niyang mag-anyong mas maliit. Sinabi niya kay Koyomi ang tungkol sa mga ngaso ng vampira na pumutol sa kanyang mga paa at inutusan siyang bawiin ang mga ito kung gusto niyang maging tao muli. Kaya lumabas si Koyomi ng gabing iyon para hanapin ang mga vampire hunter. Nang matagpuan niya sila, sumugod sila sa kanya, ngunit pinigilan ng isang misteryosong tao. Nagpasalamat si Koyomi sa lalaki at ipinaliwanag nito na siya ang kumuha ng kiss shot sa abandonadong paaralan. Pagbalik nila, sinabi ni Koyomi ang kanyang alalahanin tungkol sa mga vampire hunters na kayang talunin si Kiss Shot at nag-aalala kung mahahanap nila sila. Tiniyak ni Meme kay Koyomi na gumuhit siya ng hangganan sa paligid ng gusali para panatilihin silang ligtas. Ipinaliwanag niya na siya ay tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw at nag-aalok na mamagitan sa pagitan ni Koyomi, Kiss Shot at ang mga vampire hunters. Gayunpaman, ang alok ni Meme ay may kasama. Gusto niyang bayaran siya ni Koyomi ng 2 milyon. Sinabi ni Meme na tutulong siyang makipag-ayos sa mga vampire hunters para makuha ang mga Kiss Shot limbs. Sumang-ayon si Kiss Shot at sinabihan si Koyomi na i-secure ang pera. Ang unang target ni Koyomi ay dramaturgy at inihayag niya na siya ay vampira. Habang nag-aaral talunin ang dramaturgy, nilapitan si Koyomi ng crush niyang si Tsubasa. Siya lang ang tinuturing na kaibigan ni Koyomi dahil siya ang kumausap sa kanya noong araw na iyon at binanggit ang chismis ng vampira. Pero sinamaan siya ni Koyomi nang sabihin niyang gusto niyang makilala ang vampira at sinabihang iwan siya. Nalito si Tsubasa at nagkunwaring binura ni Koyomi ang contact info niya sa telepono. Tumakbo siya ng luhaan at naisip ni Koyomi na ang tanging priority niya ay ang labanan para maibalik ang katawan ni Kiss Shot. Nagpasya siyang harapin ang dramaturgy. Iminungkahi ni Koyomi na kung manalo siya, gusto niya ang binti ni Kiss Shot, pero kung manalo ang dramaturgy, gusto niyang malaman na saan siya. Sumang-ayon sila sa mga tuntunin. Sa pagsisimula ng laban, napagtanto ni Koyomi na hindi siya katugma sa lakas ng dramaturgy. Nawala ang braso ni Koyomi at kailangan niyang tumakas. Nalaman niyang lumalaki ang kanyang kamay at ginamit ang kapangyarihan bilang vampira para buin ito. Pero, dinaig pa rin siya ni dramaturgy at naputol ang magkabilang braso. Nagpasya siyang umatras.
Napagtanto ni Koyomi na kailangan niyang bagong diskarte para talunin si Dramaturgy at mabawi ang binti ni Kishot, kaya umatake siya mula sa malayo sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bagay. Sa huli, nasira ang mukha ni Dramaturgy at humina siya. Binalaan ni Koyomi na ihuhulog ang malaking kagamitan sa kanya, kaya umamin si Dramaturgy ng pagkatalo. Ipinaliwanag niya na hindi siya makakapag-regenerate ng mabilis tulad ni Koyomi, kaya natalo siya. Umalis si Dramaturgy at nakita ni Koyomi si Tsubasa, na nagsabing nanonood siya ng laban. Sinubukan niyang itulak siya muli, pero humingi siya ng tawad at humiling na maging magkaibigan ulit. Inubos ng kiss shot ang bagong binti. Ipinaliwanag ni Meme kay Koyomi na ang mga limbs ng kiss shot ay hindi nawawala at muling nabubuo dahil siya ay espesyal na vampira. Kaya gusto ng vampire hunters na tanggalin ang kanyang mga limbs para pahinain ang kanyang powers. Habang kinakain ng kiss shot ang appendage, nag-transform siya sa mas lumang bersyon ng kanyang sarili. Ibig sabihin, unti-unti niyang naibabalik ang kapangyarihan at anyo. Sinabi niya kay Koyomi ang tungkol sa susunod na vampire hunter na si Episode. Ipinaliwanag niyang kalahating vampira siya at hindi tinatanggap ng mga vampira o tao, kaya't galit siya sa mga vampira. Nakilala ni Koyomi si Episode at nagsimula ang laban, ngunit masyadong mabilis si Episode at naiiwasan ang mga atake ni Koyomi. Ang sandata ng Episode at bilis nito ay ginagawang imposible para kay Koyomi na manalo, kaya tumakas siya. Sa laban, dumating si Tsubasa at nagbigay ng payo kay Koyomi. Ngunit agad siyang inatake ng Episode na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugat. Habang dumudugo sa mga bisig ni Koyomi, sinabi niya na nagiging fog ang Episode para iwasan ang mga atake. Gamit ang impormasyong ito, nagpakalat si Koyomi ng buhangin sa hangin. Sa wakas, inilabas ni Koyomi ang galit niya sa Episode. Bago mapatay ang mga ngaso ng vampira, binalaan siya ni Meme na mawawala ang pagkatao niya kung magpapatuloy. Nakipagkasundo si Koyomi kay Meme para iligtas si Tsubasa. Binibigyan ni Meme ng pahiwatig si Koyomi na gamitin ang walang kamatayang katawan para iligtas siya. Desperado si Koyomi, sumugod sa tabi ni Tsubasa at nagbuhos ng dugo mula sa katawan niya patungo kay Tsubasa, sa huli ay nailigtas ang buhay niya. Bumalik siya sa kiss shot at nalaman niyang lumakas siya matapos ubusin ang kabilang binti. Gayunpaman, hindi pa rin siya handang labanan ang huling vampire hunter. Ang guillotine cutter ang pinaka nakakaalarma. Ipinaliwanag ni Kiss Shot na siya ay isang paring dalubhasa sa exorcism at siya ang nakahawak sa magkabilang braso bago ang huling laban. Sinuri ni Koyomi si Tsubasa at nakahinga ng maluwag nang makitang gumaling na ang sugat niya. Sinabi niya na kailangan niyang lumayo dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan at hindi siya sigurado kung kaya niya pang tumino kung may mangyari ulit. Ngunit tumanggi si Tsubasa at pumayag na hintayin siya. Bumalik si Koyomi sa paaralan at biglang pumasok si Meme, na nagsabi na nagkamali si Koyomi sa pagpayag na agawin si Tsubasa ng guillotine cutter. Desperado niyang tinanong si Meme kung paano talunin ang guillotine cutter at iligtas si Tsubasa. Sinabi ni Meme na dapat niyang talikuran ang kanyang pagiging tao. Nakipagkita si Koyomi sa guillotine cutter. Desperado na iligtas si Tsubasa, ang mga ngaso ng vampira ay nagbanta na papatayin siya kung hindi sumuko si Koyomi. Nang magsimula ang laban, sumang-ayon si Koyomi at tinaas ang kanyang mga kamay. Biglang naging ugat ang kanyang mga braso at nakuha si guillotine cutter na nagligtas kay Tsubasa. Sa kabila ng pagligtas sa kanya, napagtanto ni Koyomi na may nagbago sa kanyang kalooban. Hindi na siya nakakaramdam ng tao, kundi parang halimaw. Nakipagkita siya kay Meme at nakatanggap ng kiss shot, pinutol ng mga braso gaya ng hiniling. Nalilito siya kung paano niya, isang walang karanasan sa laban, natalo ang 3 vampire hunters. Ibinunyag ni Meme na ang kiss shot ay wala sa buong lakas at inilabas ang kanyang puso mula sa bulsa, na nagpapaliwanag na nawawala ito at hindi, kahit mapagtanto ito. Nagulat si Koyomi nang malaman na si Meme ang nagtanggal ng kanyang puso. Ipinaliwanag ni Meme na ang plano ay labanan siya ni Koyomi bilang huling kalaban, ngunit nagbago ang isip niya matapos ma-hostage si Tsubasa at ibigay ang puso kay Koyomi. Tinanong ni Meme si Koyomi kung nakaramdam siya ng gutom, na sinagot ni Koyomi na wala siyang gana mula nang maging vampira. Sinabi ni Fire Meme kay Koyomi na dapat na siyang makaramdam ng gutom dahil 2 linggo na mula nang magbago siya. Bumalik si Koyomi sa kiss shot at napagtanto nilang gutom na sila. Lumabas siya upang kumuha ng pagkain, ngunit sa pagbalik, natakot siya nang makitang nilamon ng kiss shot ang guillotine cut sa kanyang katawan.
Ipinaliwanag ni Kiss Shot na kailangan niyang kumain para mabuhay at mapanatili ang kapangyarihan bilang vampira. Ngunit nabalisa si Koyomi sa kanyang nasaksihan at napagtanto na ang bawat pagpatay mula ngayon ay kanyang kasalanan dahil siya ang nagligtas sa buhay nito. Lalo siyang nag-aalala tungkol sa kanyang hinaharap bilang vampira, naniniwalang magiging katulad din siya nito. Sa kawalan ng pag-asa, pumunta si Koyomi sa gymnasium upang ilabas ang kanyang galit at pagkabigo. Napagpasyahan niyang dapat siyang mawala dahil ayaw niyang maging halimaw tulad ni Kiss Shot. Bago gumawa ng huling desisyon, gusto ni Koyomi makita at makausap si Tsubasa. Sinabi ni Tsubasa na inaasahan niyang makita ang mas malumanay na panig ni Koyomi pagkatapos ng lahat. Kahit hindi sinabi ni Koyomi ang plano, naramdaman ni Tsubasa na may mali at nakiusap na huwag mag-isip ng ganoon. Inamin ni Koyomi na ang kanyang aksyon ang sanhi ng pagkamatay ni Guillotine Cutter na nasa panig ng katarungan at hindi niya ito alam noon. Tinanong ni Tsubasa kung ito ang dahilan ng pagsuko niya sa pagiging tao. Naniniwala si Koyomi na magiging makasarili na ituloy ang sariling kagustuhan matapos magdulot ng biktima. Para sa kanya, ang pagtanggal ay paraan ng pagbabayad sala. Ngunit tinutulan ni Tsubasa na kasalanan din ang gusto niyang gawin at hindi siya dapat tumakas. Ipinahayag ni Koyomi ang pag-aalala sa kanyang lumalaking kagutuman bilang vampira at paano sa isang punto ay makikita na lang niya si Tsubasa bilang pagkain. Si Tsubasa, na may matinding damdamin para sa kanya, ay nagsabi na handa niyang isakripisyo ang sarili para kay Koyomi. Ang huling alalahanin ni Koyomi ay walang makakatalo sa Kiss Shot. Ngayong nabawi na niya ang lakas. Naniniwala si Tsubasa na kaya ni Koyomi pigilan siya. Ang mga salita niya ay nagbigay inspirasyon at naging determinado siyang ihinto si Kiss Shot. Nagpasya siyang makipagkita kay Kiss Shot sa isang stadium. Hiniling niyang talikuran ang laban at nag-alok na bumalik sa kanya. Naniniwala siyang magkakasundo sila at magiging magkatabi magpakailanman. Ngunit tumanggi si Koyomi. Ipinahayag niya ang pagkasuklam sa Kiss Shot na kailangang kumain ng tao at panghihinayang sa pagliligtas sa buhay niya. Sinabi niya na ang tao ay pagkain lang. Pinatatag nito ang determinasyon niyang labanan siya. Nagsimula agad ang laban at nasuntok ang ulo ni Koyomi sa katawan niya. Ngunit ang kakayahan niyang magbagong buhay ay nagligtas sa kanya. Sinubukan niyang sipain ang ulo ni Kiss Shot, ngunit na-regenerate ito agad. Patindi ng patindi ang laban ni Koyomi at Kiss Shot. Naghiwalay sila sa labanan. Naputol si Koyomi, ngunit ikinabit niya muli ang katawan at lumaban ulit. Huminto ang laban ng huminto si Tsubasa na may nadiskubring mahalaga. Pinrotektahan siya ni Koyomi mula sa atake ng Kiss Shot. Nawasak ang katawan niya, ngunit ang ulo niya ay dumapo sa liig ng Kiss Shot at sinipsip ang dugo. Napansin ni Kiss Shot na huminto si Koyomi sa pag-inom ng kanyang dugo at nagtataka kung bakit, gayong mayroon pa siyang kalahati. Sinabi ni Tsubasa ang teorya niya na plano ni Kiss Shot na kunin ni Koyomi ang lahat ng dugo niya, patayin siya, pero ibalik ang kanyang pagkatao. Inamin ni Kiss Shot na tama ang teorya ni Tsubasa at ipinaliwanag na noong iniligtas siya ni Koyomi, gusto na niyang matapos ang lahat. Binago niya ang kanyang isip dahil sa takot sa kamatayan at bilang pasasalamat sa unang tumulong sa kanya, gusto niyang mamatay para rito. Sinubukan niyang pilitin si Koyomi na patayin siya sa pamamagitan ng pagbabanta na magpipiesta siya sa libong tao araw-araw kung siya ay mabubuhay. Sinabi niya na magbabago siya agad at si Tsubasa ang magiging unang biktima. Hindi makapagdesisyon si Koyomi kaya sumigaw siya ng malakas para kay Meme na sa tingin niya ay nasa malapit lamang. Lumitaw si Meme at nag-alok ng solusyon. Sinabi ni Meme na sinipsip ni Koyomi ang dugo mula sa Kiss Shot hanggang sa huling sandali. Aalisin nito ang halos lahat ng kapangyarihan ng kanyang pagiging vampira. Hindi pa rin magiging tao si Koyomi, ngunit malapit na. Ang tanging paraan para mabuhay si Kiss Shot ay sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi masaya si Kiss Shot at nais isakripisyo ang kanyang buhay para kay Koyomi. Pero desidido na si Koyomi. Gusto niyang mabuhay siya. Kaya't ipinagpatuloy ni Koyomi ang pagsipsip ng dugo hanggang mabusog siya. Makalipas ang mga araw, nakipagkita siya kay Tsubasa para talakayin ang kanyang mga pagbabago. Sabi niya, nakuha na niya ang kanyang buong pagkatao at nakakalakad na siya sa ilalim ng araw. Maraming salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.